Matapos ang ilang buwang pananahimik dahil sa injury, Brandon Ingram ay opisyal ng cleared for contact at handang bumalik sa court ayon sa ulat ng Real GM. Ang dating All-Star ay kasalukuyang nasa Toronto Raptors matapos siyang itrade ng New Orleans Pelicans sa kalagitnaan ng nakaraang season. Matatandaan na nagtamo si Ingram ng left ankle sprain noong December habang nasa Pelicans pa. Bagamat nagtangkang makabalik, piniling ipahinga na lang siya ng Raptors at isailalim sa platelet-rich plasma injection para tuluyang gumaling. Nitong July, kinumpirma ng coaching staff na si Ingram ay pain-free, malakas na ang katawan at handa nang sumabak sa scrimmages. Bago ang injury, nagtala siya ng 22.2 points, 5.6 rebounds at 5.2 assists per game sa loob ng 18 games noong 2024-25 season. Sa kanyang paglipat sa Toronto, inaasahang magiging mahalagang bahagi siya ng sistema kasama nina Scottie Barnes at RJ Barrett. Magdadala si Ingram ng scoring, playmaking at veteran presence na kailangan ng Raptors upang makabalik sa playoff contention. Kung mananatiling healthy, posibleng maging game changer si Ingram para sa Toronto. Samantala, matapos ang tahimik na simula ng off-season, isang 3-team deal ang pumutok kung saan si Kevin Love at Kyle Anderson ay ipinadala ng Miami Heat papunta sa Utah Jazz. Pero huwag magkamali, hindi ito dahil gusto siyang gamitin ng Jazz. Ang layunin ng Utah, magbigay ng playing time sa kanilang mga kabataang talento at tuluyang iwan ang landas ng pagiging karaniwan. Sa naturang trade, ipinasa ng Jazz si John Collins sa Los Angeles Clippers habang nakuha naman ng Heat si Norman Powell bilang kapalit. Samantala, nagpadala rin ang Clippers ng isang second-round pick sa 2027 patungong Utah bilang bahagi ng kabuuang transaksyon. Ayon sa mga ulat, hindi rin magtatagal si Kevin Love sa Utah. Inaasahang ibaba-buyout ng Jazz ang kanyang kontrata, lalo na't malinaw na bahagi ito ng kanilang rebuilding strategy. Dagdag pa rito, kamakailan lang ding ipinagpalit ng Utah si Colin Sexton para kay Jusuf Nurkic na mas lalong nagtaas ng kilay sa direksyong tinatahak ng franchise. Bagamat hindi na si Kevin Love ang dating all-star na kilala natin, hindi ibig sabihin na wala na siyang silbi sa liga. Sa kabila ng edad at pagbaba ng laro, may premium pa rin sa kakayahan niyang mag-shoot mula sa labas bilang stretch big man. Isa pa, dala niya ang championship experience at veteran leadership na mahalaga sa mga kuponang kulang sa composure. Kabilang sa mga posibleng kumuha kay Love ang Los Angeles Lakers na bagamat nakuha na si DeAndre Ayton, ay manipis pa rin ang kanilang frontcourt. Muling pagsasama ni Love at LeBron James, posibleng maganap. Isa rin sa mga binabantayang destinasyon ang Denver Nuggets. Kaso mukhang malabo na dito mapunta si Kevin Love, lalo at pinili na ni Jonas Valanciunas na manatili sa Nuggets kesa maglaro sa Greece. Habang hindi rin maikakaila ang pangangailangan ng Indiana Pacers sa isang shooting big man matapos lisanin ni Miles Turner ang koponan para lumipat sa Milwaukee Bucks. Sa dami ng galawan ngayong off-season, isa lang ang malinaw. Kevin Love may not be a star anymore pero sa tamang team pwede pa rin siyang maging mahalagang piraso. Samantala, sa gitna ng mga usap-usapan at spekulasyon, isang ulat mula kay Sam Amico ang gumulantang sa fans. Ang Cleveland Cavaliers ay interesado lamang kay LeBron sa isang buyout situation. At habang unti-unting lumilinaw ang direksyon ng parehong kuponan, dalawa ang hindi maikakaila. Mukhang handa ng bitawan ng Lakers si LeBron at si Luka Doncic na ngayon ang itinuturing na bagong mukha ng prangkisa. Isa pa sa patunay, inabisuhan si Luka tungkol sa pagbabago ng team ownership. Pero si LeBron, nalaman lang daw niya tulad ng karamihan sa atin, sa social media. Habang tahimik ang Lakers sa kanilang susunod na hakbang, bigla namang lumitaw si LeBron sa Cleveland. Nag-ensayo siya sa Cavaliers facility, suot pa ang sombrerong may nakasulat na "Welcome Home". Ayon kay LeBron, bahagi lang daw ito ng kanyang regular off-season routine pero hindi maikakaila. Malakas ang dating ng timing. Samantala, seryoso na ang Cleveland sa binubuong contender. Si Evan Mobley ay galing sa breakout year. Bumalik naman sa forma si Darius Garland habang nanatiling healthy si Jarrett Allen at higit sa lahat tuluyan nang nag-commit si Donovan Mitchell sa long-term future ng team. Kung sakaling tuluyang humiwalay si LeBron sa Lakers, sa pamamagitan man ng free agency o buyout, posible siyang bumalik sa Cavs sa isang veteran minimum deal. Simple lang, walang drama, walang eksena. At sa pagkakataong ito, hindi na kailangang buhatin ni LeBron ang buong team. Hindi na niya kailangang maglaro ng 40 minutes bawat gabi. Pero kaya pa rin niyang gabayan si Mobley, iangat ang laro ni Garland at turuan ang buong koponan kung paano manalo sa pinakamataas na antas ng kompetisyon. Higit sa lahat, may malalim na dahilan kung bakit sa Cleveland niya dapat tapusin ang kanyang karera. Ito ang kanyang hometown, Akron, Ohio. Dito siya unang na-draft bilang number 1 overall pick noong 2003 at siya rin ang kauna-unahang nagbigay ng championship sa Cavs noong 2016. Isang tagumpay na binali ang mahigit 5 dekadang pagkauhaw ng buong lungsod sa kampyonato. Ngayong 2026, maaaring dito na rin niya tuluyang tapusin ang kanyang legendary career. Walang Hollywood ending, walang farewell tour, isang tahimik pero makabuluhang pagbabalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. LeBron James can come home at sa pagkakataong ito, hindi na niya kailangang gawin itong mag-isa. Kayo mga idol, tingin nyo ba dapat sa Cavaliers na magretiro si LeBron or may mas bagay pa sa kanyang final chapter?